Igan, record-breaking na init na ayon sa Pag-asa ay posibleng lalo pang tumindi sa darating na Mayo. Ayon sa Pag-asa, maituturing na itong worst El Nino kung hindi nakapaghanda ang bansa sa epekto nito. Ang 38.8 o 38.8 degrees Celsius sa NAIA sa Pasay nitong Sabado. Pinakamataas na temperatura sa Metro Manila sa loob ng mahigit isang siglo. 1915, panahon pa ng mga Amerikano, nagtala ng 38.6 degrees Celsius na temperatura sa port area sa Maynila. Sa Science Garden sa Quezon City, nahigitan din itong Sabado ang pinakamataas na temperatura roon para sa buwan ng Abril na naitala noong April 1998. Record-breaking din ang temperatura kamakailan sa Pag-asa weather stations sa Kasiguran Aurora, Sangli Point sa Cavite, San Jose sa Occidental Mindoro, Malay-Balay Bukidnon at Maasin Southern Leyte. Iba pa yan sa damang init o heat index kung saan kasama sa tinitignan ang humidity. At pumalo po yan sa 51 degrees Celsius kanina sa Dagupan City sa Pangasinan. Saksi, si Maki Pulido. Kung kailan matindi ang init ng panahon, saka naman pumalya ang ilang cooling tower ng NAIA. Kaya sa Terminal 3, kanya-kanyang diskarte para mapreskuhan, mapapasahero, flight attendant o iba pang tauhan ng paliparan. Iniisip ko po, malamig, naka-jacket po kami, pati yung baby ko. Tapos pag dating dito, sobrang init po. Nabad ko na po yung damit niya. Because nga matindi yung heat index over the weekend, no? Parang nag-overwork yung ating cooling tower kung kaya ganito yung nangyari. Ayon sa Pag-asa, 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa NAIA sa Pasay kanina. 42 naman sa Science Garden sa Quezon City, danger level na yan, gaya ng heat index sa 32 pang lugar sa bansa. Pinakamataas ang heat index na 52 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Hanggang dyan po yung tinatawag natin na easterly wind flow. Ganyan na pa yung mamalinsangan na hangin. Aasahan pa rin yun nga, yung asahan natin na tataas pa. Danger level din ang 44 degrees Celsius na heat index sa Muñoz, Nueva Ecija. Kasabay nito ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam gaya sa Pantabangan. Dinarayo na nga ng mga turista ang bahagi ng bayan na dapat sana'y nakalubog sa tubig pero ngayon nakalitaw dahil sa pagbaba ng tubig sa dam. Kung noong Marso napakikinabangan pa ang San Cristobal Dam sa Sarat, Ilocos Norte, ngayon natutuyo na ito. Ang Archdiocese ng Cebu maglalabas ng Oratio Imperata para ipagdasal na matapos na ang epekto ng El Nino. Nagplaplano naman ang cloud seeding sa Zamboanga City. Sabi ng Pag-asa, kung hindi tayo nakapaghanda, may tuturing na worst El Nino ang nararamdaman ngayon. Inaasahang iinit pa sa susunod na buwan. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episode. So meaning, medyo pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So ito na rin yung contribution dun sa global warming. Hindi na nga lang global warming, kundi global boiling na ang tawag ng United Nations sa nararanasan sa mundo. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sabi ng DENR, para maiwasan ang water service interruption, pagbabawalan na nila ang maaksay ang paggamit ng tubig tulad ng pagdilig at paglinis ng kotse gamit ang hose. Practice ito dahil base sa projections ng Pag-asa, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan, no? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Hindi rin inirerekomenda ng DOH ang madalas na pagligo sa isang araw. Sa halip, maglagay ng basang bimpo sa ulo o kilikili. Ang mga extra na spray bottle, lagyan ng tubig at ispray sa mukha at batok para makapagpalamig. Kasi pag nirecommend ko mag-shower ka 3 times a day during the heat, maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawalan tayong pagkain. So ang payo ko talaga is also conserve water. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.